kahapon at kagabi ang mga leader ng iba't ibang bansa sa lahat ng dako ng mundo para dumalo bukas sa libing ni Pope John Paul II. Mas pinatindi na po ang seguridad dito sa Vatican para nga sa libing na yan bukas ng Santo Papa. Marami na pong leader ang nagdatingan na pinangunahan po ng Presidente ng Amerika, si President George W. Bush. Kagabi pa lamang po mga kapuso, isinara na po ang pila ng mga gustong makasilip sa kahuli-huli ang pagkakataon sa labi ni Pope John Paul II. Stop! Boom! Boom! Kompleto. Bandang alas 10 kagabi dito sa Vatican, isinara na ng mga otoridad ang pila ng mga nakikiramay. Ibig sabihin, yun na lang mga nakapasok sa pila ang pwedeng makasulyap sa labi ng Santo Papa. Dahil dito, hindi na iwasang magkainitan ng ulo. Sta arrivando dalla Polonia, eccolo qua il mio biglietto. Ang mamang ito na mula pa sa Poland, nagrereklamo. Hindi raw kasi sila agad nabisuhan. Marami naman nagpumilit makalusot. Pero hindi na rin sila nakasingit sa pila dahil meron pang isang barikada. We are very pleased and we didn't expect this, not at all. We thought to stay here 24 hours until Holy Mass tomorrow. Vivono nella speranza. Sinabi isang medyo katako na ang nakasulyak sa labi ni Pope John Paul II. Sa satellite image na ito ng digital globe, kitang-kita ang tao. Sa libing bukas, inaasang lalong pagbubuhos ang mga tao at ang mga VIP. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Si U.S. President George W. Bush at ang kanyang may bahay na si Laura. Pati na sino dating U.S. President George Bush Sr. at Bill Clinton na una nang dumating. Kabilang sila sa mahigit 100 foreign dignitary at mga leader ng iba't ibang relihiyon na makikipaglibing bukas. Sante Bonifati, Alas 10 ng umaga bukas dito sa Roma, alas 4 naman ng hapon oras sa Pilipinas, mag-uumpisa ang seremonya. Ang mangunguna ay si Cardinal Eduardo Martinez Somalo, ang Vatican Chamberlain. Ilalagay muna sa kahon na kabaong ang labi ng Santo Papa. Isasara paong at dadalhin sa harap ng St. Peter's Basilica. Doon mag-aalay ng misa na pangungunahan ni Cardinal Joseph Ratzinger. Pagkatapos ng misa at tuluyan ng ililibing si Pope John Paul II sa ilalim ng St. Peter's Basilica. Mga kapuso, talaga naman pong inspirado ang Pilipinong taga-ukit ng ginawa niyang commemorative medal, PayPal commemorative coin noong pong taong 1995 sa pagdiriwang ng World Youth Day. At ito anya ang pinaka-espesyal sa kanyang mga obra maestra. Nakatutok si Ana Alcoseba. Nagsimula ang pagkamangha ni Yanni Rumbao kay Pope John Paul II noong una niya itong nasilayan sa St. Peter's Square sa Vatican City noong 1993. Bilang opisyal ng taga-ukit ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinadala siya sa Italia para sa isang kursong pag-uukit. Kaya nung nalaman niyang siya ang gagawa ng PayPal commemorative coin para sa World Youth Day noong 1995, inspirado siya. Ito, kitang-kita mo. Talagang parang nung ginagawa ko to, parang andun lang sa harap ko. Nung ginagawa ko yung Pope noon, parang kasi naka-register sa mind ko. Na kung yung radiant nung mukha niya. Isang buwan trinabaho ni Yanni ang PayPal commemorative coin noong 1995. Dati, mura lang daw ito, pero ngayon wala na raw itong katumbas na halaga. Nakatatak na ang pangalan ni Yanni sa disenyo ng mga pera, barya at medalyon ng mga tanyag na personalidad. Pero ito raw ang pinaka-espesyal para sa kanya. Iba raw talaga kasi ang dating sa kanya ng Santo Papa. Italy o Rome is my second home. So kung yung leader na namatay doon, o parang namatay yung father mo. So ganun ka-grief, ganun kalungkot ang naramdaman ko. So kung may pera nga lang ako, pwede pa akong pumunta nun para makita siya ulit. Ako si Hana Alcoseba, nakatutok 24 oras.